Ang Sumpa ng Punso. Ako si Marco, at sa kwento kong ito, gusto kong ibahagi ang isang karanasang bumago sa buhay ko. Hindi ko akalain ng isang simpleng camping trip ay magiging isang bangungot na tatatak sa akin magpakailanman. Sana'y magsilbing aral ito sa inyo, huwag hamakin ang mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. 3 araw bago ang aming camping trip, abala kaming magkaibigan sa paghahanda. 5 kami sa barkada. Ako si Paolo na palaging astig ang datingan, ang nobya niyang si Bia, si Trixie na adventurous, at si Jomar, ang pinakamahiyahan sa grupo. Excited kaming lahat sa bundok na napili namin. Sabi ng mga nakapunta na kakaiba raw ang ganda nito, mga luntiang puno, malamig na hangin, at isang tanawin na tila direktang galing sa langit. Pagdating namin sa paanan ng bundok, sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Magalang siya ngunit halata sa mukha ang pagiging seryoso. Mga ihot iha, tandaan niyo ang sasabihin ko. Respeto sa bundok, lalo na sa punso. Hindi ito ordinaryo, babala niya. Napatingin kami sa tabi ng trail at nakita ang maliit na punso na kulay abo, parang pinagpatong-patong na lupa at bato. Tumango lang kami, ngunit alam kong walang seryosong tumanggap ng babala, lalo na si Paolo. Kalokohan yan, Marco. Tara na, sabi niya habang nagtatawa. Pagdating namin sa tuktok, mabilis naming inayos ang tent at nagluto ng hapunan. Habang kumakain, nakita ko si Paolo nakatingin sa punso. Walang kwenta yung babala ng matanda, sabi niya sabay hila kay Bea. Hoy Paolo, anong balak mo? Tanong ni Bea, natatawa pero halatang kinakabahan. Hindi siya sumagot. Tumayo siya sa ibabaw ng punso, humarap sa amin, at nagsimula pang magsayaw na parang nag-aasar. Sa sobrang kulit niya, napapikit na lang ako, tinawanan ng kalokohan niya, pero hindi ko napigilang mapansin ang kakaibang lamig ng hangin. Parang mas mabigat ang paligid kaysa kanina. Nang magtakip silim, nagsimula kaming magkwentuhan sa paligid ng bonfire. Kasama sa mga topic namin ang mga kwento-kwento tungkol sa duwende, multo at mga nilang sa bundok. Sa kalagitnaan ng usapan, biglang tumigil si Jomar. Narinig niyo yun? Tanong niya. Narinig ang ano? Tanong ko. Parang may bulong doon banda. Tinuro niya ang madilim na bahagi ng kagubatan. Napatawa si Paolo. Takot ka lang tol. Baka sarili mong hininga naririnig mo. Pero nang tumahimik kaming lahat, narinig ko rin iyan mahina. Parang nagmumula sa malayo. Pero malinaw ang tunog ng mahinang pagtawa. Pilit kong ikinumbinsi ang sarili kong baka hayop lang iyon o hangin na dumaan sa mga dahon. Pagkatapos ng ilang oras, nagpa siya kaming matulog. Habang nasa tent ako, hindi ako makatulog. Pakiramdam ko, may nakatingin sa amin. Nasa labas si Paolo at Bia, naghaharutan pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Bigla akong napabalikwas nang marinig ang sigaw ni Paolo. Mabilis kaming lumabas ng tent at nakita siya pawis na pawis, nanginginig at halos hindi makapagsalita. May humila sa paa ko, sigaw niya. Nagpapatawa ka ba? Tanong ni Trixie, pero halata sa boses niya na natatakot na rin siya. Ipinapahila ba to? Hinubad ni Paolo ang medyas niya at nakita naming may maliliit na marka ng kamay sa kanyang binti, parang kamay ng bata pero mas maliit. Kinabukasan, nagpa siya kaming bumaba ng bundok. Ramdam ko ang kaba sa bawat hakbang, lalo na't pakiramdam ko ay parang may sumusunod sa amin. Bea, okay ka lang? Tanong ko nang mapansin kong palagi siyang lumilingon. Marco, parang may nagmamasid sa atin. Nanginginig ang boses niya at ramdam kong totoong nararamdaman niya. Pinagpatuloy namin ang paglalakad, ngunit habang tumatagal, naririnig namin ang mga kaluskos mula sa paligid. Tila palapit ng palapit ang tunog ng mga yabag, pero kapag lumingon kami, wala namang tao. Sa gitna ng trail, biglang huminto si Paolo. Tol, ano yon? Tanong niya, nakatingin sa harapan. Sinundan namin ang kanyang tingin, at doon ko nakita ang isang maliit na nilalang. Hindi aabot sa tuhod ang tangkad nito, pero ang mukha nito, Diyos ko, ang matay singitim ng gabi, at ang ngiti nito ay parang isang malalim na hiwa sa mukha. Hindi ito gumagalaw, ngunit nararamdaman naming lahat ang bigat ng presensya nito. Takbo! Sigaw ko! Nagmadali kaming tumakbo, ngunit parang kahit anong bilis namin, naririnig pa rin namin ang maliliit na yabag sa likuran. Sa sobrang takot, nadapa si Paolo, at bago pa namin siya matulungan, nakita kong hinila siya ng mga maliliit na kamay mula sa lupa. Para siyang nilamon ng lupa, at ang sigaw niya ay unti-unting naglaho habang bumabalik ang katahimikan sa kagubatan. Paolo,
Sigaw ni Bay, ngunit wala kaming magawa. Wala na siya. Nang makarating kami sa paanan ng bundok, muling lumapit ang matandang lalaki. Sabi ko na, respeto, sabi niya habang umiiling. Nag-utos siya sa amin na bumalik sa punso at humingi ng tawad. Pagod na kami, pero ginawa namin ito. Nagdasal ako at humingi ng tawad, kahit nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam kung tinanggap nila ang aming paghingi ng paumanhin. Pero mula noon, hindi na namin muling naramdaman ang presensya ng kung sino man o anuman ang naroroon. Hanggang ngayon, hindi na namin nakita si Paolo. Ngunit gabi-gabi, naririnig ko ang kanyang boses sa panaginip ko. Sigaw ng isang taong tinatawag ang pangalan ko, parang humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ang sarili ko sa nangyari, pero isang bagay ang natutunan ko. Huwag bastusin ang kalikasan. May mga bagay sa mundo na hindi natin may papaliwanag, ngunit dapat nating igalang.